Mga kababayan, tudas na si Erwin Tulfo. Mga kababayan, ito po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ako'y magsasahim papawid naman hanggat sa dakong pinakasulok ng mundo, kahit hanggang sa Russia, kahit hanggang sa Siberia, kahit hanggang sa North Pole, hanggang sa South Pole ay naririnig po tayo. At ang ating pong pag-usapan, habang nag-aantay tayo ng mga viewers, ay sinasabi ko lamang na ito po ay patungkol kay Erwin Tulfo, na pinaka-controversial na kandidato na number 1 po sa survey, si Mr. Erwin Tulfo. At sinasabi ko na nga na dapat din nating sisihin ang kanyang mga kapatid, lalo na si Raffy Tulfo, at sila po ay hindi nagsusumbong sa bayan na ang kanilang kapatid pala na si Erwin Tulfo ay isang pinakamalaking switik sa Pilipinas. Mayap agad panapon, mga kabalin ko, lalo na kay Pres Perez. Ngayon, bago ko, habang inaantay ko ang ating mga regular na tagapakinig, ay akin pong ilabas muna itong The Great Pretender. No? Si Erwin Tulfo, The Great Pretender. Inamin niya na sa apat lang ang sinabi niya na kanyang nadali. So kung inamin niya na 4 ang kanyang nadali na babae, 10 naman ang kiniklaim niya. Sa tingin ko mahigit pa ang anak, 10 raw. So ngayon, itong pag-usapan natin, tingnan na ito, mga pasakali lang muna natin ito. Si Erwin Tulfo po ay tinatawag na, yes, I'm the great pretender. Ayan, pretender, si Erwin Tulfo. So magandang umaga po, Panginoon. At nandito na naman tayo. Maraming salamat sa isang araw na naman na dinagdag nyo sa amin. Ngayon, ito naman, sina-challenge ko si Mike Abe, kaibigang Mike Abe. Dinidepensan mo si Erwin Tulfo, sinasabi mo na inggit lang ang mga tumitira sa kanya. Sa totoo lang, nakakainggit nga, di ba? Pero hindi rason yung inggit para magiging excuse siya sa obligasyon sa batas. Na ang obligasyon niya sa batas, kung Amerikano siya, ay hindi siya pwedeng maging opisyal ng bayan with more reason sa eleksyon. At kailangan sundin niya batas at huwag siya magpapalakas. Kasi klaro naman po, gumagamit naman siya ng yung lakas dito, lakas doon. Panahon ni Duterte, nagpapalakas kay Duterte. Tinitira pati si Leni Robredo. Panahon naman ni Bongbong Marcos, andyan sa puwit lagi ni Bongbong. At saka ngayon, dahil congressman na siya, ay andyan siya lagi sa puwit ni Romualdez. Magandang umaga, senatorial candidate, vote for Senator Wilson Carretero Amad. Okay, siya po ang tagapagsalba o sabihin natin, pinakadakilang manlalaban para po sa mga katutubo sa katutubong Mindanao, si Wilson Carretero Amad. Si Wilson Carretero Amad po ay biktima rin ng Comelec. Noong nakaraang 2022 election ay tumakbo rin po siya. Ang nangyari, dinisqualified din siya, ninoisan siya, kinansila kanyang certificate of candidacy kasi sabi ng Comelec ay wala siyang partido at walang pera. Lahat, hindi kilala, kaya tinanggal siya. Pero sinabi na rin ng Supreme Court, hindi mo pwede pagbabasihan. Kagaya nangyari kay Norman Cordero Marquez na kaso. Dinoisance din siya. Ang katwiran sa kanya, 2 beses siya na noisance. Ang una pag noisance sa kanya ay wala siyang pera. So ngayon, sinagot na Supreme Court yan sa desisyon na sinulat ni Justice Hardeleza na hindi mo pwede, otherwise we will be discriminating against the poor. Ayan. Tapos, kasunod doon, 2022, tumakbo ulit si Norman Cordero Marquez. Ninuisance ulit siya. Kinansila ulit yung kanyang kandidatura.
At ang sabi ng COMELEC, siya ay walang partido, kilala lang siya sa kanyang barangay, at hindi niya napatunayan na siya ay hindi nuisance. Ang sagot ng COMELEC, ang sagot ng Supreme Court, sa panunulat ni Justice Lazaro, sabi niya, hindi mo pwede gamitin ang walang partido kasi ang tumatakbo naman hindi partido, tao. Next, hindi mo pwede gamitin ang katotohanan na kilala lamang siya sa kanyang barangay. Otherwise, sinasangkala ninyo, pinipirmit ng COMELEC ang popularity contest. Anyway, magsisimula pa lamang ang magkampanya, magpapakilala naman ang lahat, hindi magsasali din sa debate yan. So makikilala siya ng buong bansa. Pangatlo, binasura ng Supreme Court ang katwiran na hindi napatunayan ni Norman Cordero Marquez na siya ay may genuine or bona fide intention na magtatakbong pagkasenador. Sinagot sila ni Justice Lazaro Javier. Sabi ni Justice, yan po ay mali. Bakit? Unang-una, Mr. COMELEC, kayo ang umaakusa kay Mr. Norman Cordero. Sa pagsampa pa lamang ni Mr. Norman Cordero ng kandidatura bilang senador sa 2022 May 9 election, ay nandoon na kagad ang katayuan niya, pinapalagay na kagad siya na siya'y totoo, lehitimo na kandidato. Ngayon, kung kayo, COMELEC, ang nag-akusa laban sa kanya, kayo, COMELEC, ang may obligasyon na magpalabas ng ebidensya laban sa kanya. Walang obligasyon po, kabaliktaran yan, walang obligasyon si Mr. Norman Cordero Marquez sa pagpapatunay na siya ay lehitimo o may genuine intention siya para tumakbo pagka-senador. Okay? O, mabuhay po no si Mr. Norman Cordero Marquez, mabuhay din kay Wilson Carretero Amad. Kandidato po silang dalawa sa ngayon sa pagka-senador. So ako, last day daw sa ngayon, malamang hindi na ako makaabot. So anyway, nag-file po ako ng emergency TRO. Anyway, tingnan natin kung ano mangyari yan. Okay? Proceed muna tayo sa topic. Marami-rami na po ang audience. Proceed na tayo sa topic. Ang si The Great Pretender, Mr. Erwin Tulfo, ay umamin po. Umamin siya. Umamin na ang passport na sa pangalan ni Eric Sylvester Tulfo ay kanya, inisyu sa kanya. At inamin din niya, kabaliktaran ng kanyang mga sinasabi. Sinabi noon hanggang ngayon sa media na nag-renounce siya, ay hindi pala siya nag-renounce. So, ganun po ang katotohanan, hindi siya nag-renounce. Inamin niya. So, ito ngayon po ang ating, at ang pag-amin na ito po, ay nangyari ito noong year 2022, November 2022. At ito po ang i-play natin yung kanyang pag-amin para may resibo tayo. O yung commission and appointment. Tika mo na, bago ko umpisahan, ito pong pag-amin niya ay sinabi niya sa interview ni Tonying Taberna at saka ni Jerry Baha sa kanya doon sa DZRH. Ito yun. Kaya pahiram muna ng inyong video, Mr. Tonying Taberna at saka Mr. Jerry Baha. Ito po. Saka sa DZRH, siyempre. May what, sabi niya. Officially, meron na po bang communication sa inyo ang Senado o yung Commission on Appointments tungkol po sa pag-bypass po sa inyo, sir? Ang tinatanong niya rito ay si Erwin Tulfo. So, ang tanong niya, may mensahe na ba daw ang Commission on Appointments sa kanya? Ito ang sagot ngayon ni Erwin Tulfo. Wala pa po, sir, pero verbally na-inform na po ako yesterday. And so, ang inaantay na lamang po natin at humingi naman po tayo ng guidance sa Pangulo bago sila umalis. Nandoon po ako nung hinatid po namin ang Pangulo at ang instruction lamang po sa akin, continue doing what you're doing. Yan po ang sabi ng Pangulo sa atin. Kaya tuloy-tuloy. Kaya nga, sobrang lakas niya pala kay BBM. Na lalaman na ni Pangulo at saka nalaman na ni Erwin na nireject na siya ng Commission on Appointments sa pagiging DSWD Secretary. Biro mo, without even asking for a favor, talagang binigay na kagad in a silver platter ni BBM. Sabi niya, just continue what you're doing. Kahit na illegal na, kahit na hindi siya pwede umupo, pinapatuloy pa rin siya ng
ni BBM. Tuloy lang ho ang trabaho ho natin Pagpatuloy natin yung sabi niya, nagtuloy daw siya ng trabaho. para naman ho hindi maantala at ika nga at ma-disrupt po yung servisyo ng DSWD sa mga kababayan natin, Katunying, Jerry. Do we take it to mean na kayo po ay i-reappoint ng Pangulo? Yung po ba ang understanding ninyo? Opo, sir. I think so kasi yung po yung last instruction niya po sa akin. Otherwise, tayo siguro, iba na ho sasabihin niya ho siguro sa akin. Pero ang last instruction po ay continue what you're supposed to do. So, tuloy lang sa trabaho. Opo, I guess, sir, yun ho, ibig niya sabihin. Dahil kagaya ho ngayon, ako ho'y papunta ng Ilocos Norte, pero kung gagraduate ng mga 4Ps po doon, na ilang daan din po yun, upon the invitation of Governor Manotoc. So, yung mga gagraduate na ho na yun, papalitan natin mga bago naman, Katunying. And then, sunod-sunod po itong sa December, ito pong Wednesday, sir, pupuntahan namin yung IT community dyan po sa Angeles. Pauwiin po natin na dyan sa Mindanao. Gayon din po yung sa Mapalacat. At sa December 20, 21, 22, meron din po tayong mga pagbibigay ng pangkabuhayan para sa mga magulang at guardian ng mga street children, Katunying, Jerry. Opo, yan lang patunay na kayo nagtatrabaho talaga at hindi kayo nagpapabaya. Pero tulad nga ho na sinasabi ng Senado, may mga qualifications, may mga requirements na kailangang ma-meet. Siguro ho, Secretary, kayo na mismo habang parang CA. Halimbawa ay nasa harap na kayo ng CA at ang mga mamamayan ang nakikinig ngayon at ang inyong pagsasabihan ng inyong qualifications sa issue muna ng US citizenship. Ano bang totoo doon, Sir, Secretary Erwin? Actually, sir, ayoko sana magkomento na dyan dahil paubaya po na yan sa CA, sa Commission on Appointments. Pero may sagot na po kami dyan. And I believe yung sagot po namin will stand in the Senate. Hindi lang siguro sila nabigyan pa ng dokumento, pero malinaw po yung dokumento na hawak namin. Kaya pag ako'y kumarap po sa kanila, meron na po akong dokumento galing sa Senado that will clearly state na hindi po tayo ay US citizen na po ngayon. So, sinasabi ko may mga certain documents po tayo na hindi po naipasa sa kanila, kaya hindi po tayo naging tayo ho ay continue to remain as Filipino citizen. Pero ilan na hong ibibigay ko sa kanila yung document galing po sa US Immigration. Kaya confident. Okay, ito kinikwento. Siya mismo nagkwento na pumunta sa US Embassy. Actually, pumunta siya doon noong June 27, 2022. At sinuko niya o sinurrender niya yung US passport at saka yung SSID ng Social Security ID ng US. Tapos, ang kwento niya rito, sinasabi niya na inoffer niya sa US Embassy na siya ay mag-renounce ng US citizenship. Ang sagot sa kanya raw, sabi niya, ang sagot sa kanya ng mga immigration officers o mga embassy officers o consular officers ng United States Embassy sa Manila ay wala daw siyang hindi na kailangan siya mag-renounce sapagkat yung pangalan na may nakapassport na si Eric Sylvester Tulfo ay hindi naman daw yun basihan para i-considera siya na US citizen. At dahil hindi siya makonsidera na US citizen, hindi na daw siya pinapa-renounce. So pakinggan natin ulit yung sinabi niya. Dapat nabasa ho nila makikita ho nila na wala naman ho talagang hindi natin violate ng citizenship. So in other words, tama po ba ang pagkaintindi namin na you have never been a US citizen? May gano'n ang pagkasabi po tema po doon sa papel po mayroon po tayong hindi submit pertinent document. Sinasabi po may ilang may dalawang dokumento na hindi ho tayo na-submit. So all the while ho akala ho natin tayo ho US citizen. Pero nung tayo po mag-renounce, ang sinasabi lang po paano ka makapag-renounce kung hindi mo naman na-meet yung criteria. So, ewan ko kung nakukuha niyo po yung punto nitong si Secretary Erwin Tulfo doon po sa kinukwento po niya sa atin.
ang pagkakaalam po niya, siya ay US citizen. Okay? Ang pagkakaalam po niya, siya ay US citizen. Kaya, nung pong nai-announce na siya ay itinatalaga bilang DSWD Secretary, actually, he was his appointment, his appointment as DSWD Secretary was announced a few days after the elections. Siya po yung isa sa mga unang na-appoint bilang miyembro ng gabinete. Tika mo na, bago natin pakinggan, inamin niya na pumunta siya to fix his problem. Pumunta siya sa US Embassy noong June 27, 2022. Tapos, ito naman ang katotohanan. Nagsampa siya ng kandidatura bilang nominee number 4 ng ACT-CIS party list. Ibig sabihin, ng panahon na yon ay hawak pa niyang US passport. Ano kaya masabi ni Atty. Danilo Pelayo dito? Isang magaling na abogado, mahal nga lang maningil, sigurado naman panalo. Ang masasabi lamang dito ni Atty. Danilo Pelayo ay wala, it doesn't matter. Why? Because in the eyes of the law, he who actually uses the citizenship, even though he is not a citizen, is considered as such. Otherwise, we will be rewarding for the falsification acts or criminal acts that he did. Di ba? Kaya, ganon, pakinggan ninyo yung sinabi ni Tulfo ba sa interview kay Anthony Taberna at Jerry Baha. Ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga nung June 2 na nagkausap kami ng Pangulo, nung nandun kami sa Singapore, isa po sa pinag-uusapan na namin si Secretary Erwin Tulfo. Kumbaga, maaga po siyang na-announce. Ang naisip ko lang noon, hindi ba may selection committee na noon? During that time na siya po ay pinili, mga May po yon, May, bilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos, he has yet to renounce his US citizenship. Kaya nung June, siya po ay nakipagkita sa mga otoridad ng Amerika at dun pong June this year, June 2022, bago po sila official mag-assume ng pwesto at na-announce na po yung kanyang appointment bilang DSWD Secretary, apparently, ayon po sa kwento ni Secretary Tulfo, noon lang po nila sinasabi na siya ay nagpunta sa US authorities para i-renounce ang kanyang American citizenship. Okay ha? Nice ko lang muna sagutin ito si Mr. Puti Crema o Miss Puti Crema. Nang sabi niya sa comment section dito, kahit anong sira niyo sa mga Tulfo, mananalo at mananalo yan. Milyon-milyong Pilipino ang matutulugan nila sa bagay, madali lang kasi manira kaysa gumawa ng mabuti sa kapwa. Mr. Puti Crema o Miss Puti Crema, kung Pilipino ka man o hindi, kung Amerikano ka man o hindi, ganito po yun. Wala pong paninira sa mga nagsasabi ng totoo. Inamin na nga ng bata mo, ng idol mo, na kanyang US passport. Tapos paninira ba yan? Pag sabihin na, pag may passport siya, di ba? Oh, I hope so. Back-upan ako dito ng mga iba rito, si Seven Samurai. Oh, tapos si Kiko Maan. Oh. Tapos nais ko rin lang i-bring up yung mag-comment ako, mag-react ako sa comment naman ni Seven Samurai. Sabi niya, breaking news! Tiniyak ni Comelec George Erwin Garcia na magiging maayos, malinis at swabing-swabi ang dayaan sa midterm election. Ang mako-comment ko lang dyan, nakatatawa ko. At talaga kahit ano pa sa totoo lang, mapagkunwari, isa sa taong nakilala ko na napakaswapang sa pera kasi nakatanggap siya ng 1 billion kuno galing sa Miro, sabi sa ebidensya na pinakita ni Dan Marcolita. At napakasinungaling. At paano ka sabi mo, pwede ba tayo maasahan? Paano natin maasahan yan na maggagawa ng tama sa Comelec? Siyempre lahat ng bagay na kontra kay Bongbong ay hindi niya gagawin. Siyempre, si Bongbong ay kliyente niya. Binayaran siya ni Bongbong na malaki.
At siyempre, bata ni Bongbong si Tolpo. At bata rin ni Romualdez si Tolpo. Yan ang dalawang tao na hindi niya kayang suwayin. Kaya umalis ka na dyan, Mr. Garcia, resign for the good of the country. If there is still a little that is left in your patriotism bag, then you have to resign to preserve whatever is left of your reputation and integrity. Okay? Pinakamaganda mong gagawin yan. Otherwise, I will call you the most corrupt Comelec chairman next to, or more corrupt than Andres Bautista. Mr. Sana marinig mo, Mr. George Erwin Garcia. Okay? Proceed tayo sa mga interview ni Tonyeng kay Erwin Tolpo. Nakuha niyo po ba, mga kababayan? Opo. Na-gets niyo po ba? Ako, ang ibig sabihin medyo nalalabo dito, naintindihan niyo ba, mga kababayan, yung sinabi ni Tolpo? Na sinabi ni Tolpo, ulitin ko lang para maintindihan ninyo din lahat dito, na ganito po sinabi ni Erwin Tolpo. Sinabi niya na noong June 27, 2022, pumunta siya sa US Embassy sa Manila at may intention siya, sinabihan niya daw yung mga consular officers doon na siya po ay magre-renounce ng kanyang citizenship. Ganun lang pala siya kasimple, Mr. Senator Wilson Carretero Amad. Ganun lamang pala ang kasimple ang gagawin ni Erwin Tolpo. Ganun lang ba kasimple para kumuha ng citizenship at ganun din kasimple para itapon ng citizenship? Para ka lang bumibili ng Viagra sa mercury drug. Grabe ka naman, Erwin Tolpo. So, ito pa, at sabi naman ni Wilson Carretero Amad, tandaan nyo, isa po ito, tumatakbong pagka-senador, representing or he will fight for the rights of the katutubos. So, hindi paninira, pagpapahayag ng katotohanan. Otherwise, yung pagpapahayag ni Kristo sa kasamaan ng mga Pariseo ay isang paninira. Ugag din naman ito yung ibang tao magsabi ng mga nag-idolize kay Erwin Tolpo. So, Dada, sabi niya, bakit po kayo umaasa sa resignation kung alam niyo palang corrupt? Bakit hindi siya kasuhan? Alam mo, Mr. Dada, why I am asking him to resign, to tell you the truth, mahirap po ang kumaso. Alam niyo na ba yan? Naintindihan mo pa po yan? Kapag ang taong kakasuhan mo ay nakaupo sa pwesto, mahirap po, hindi tatakbo ang kaso mo. Kaya it is much better na mag-resign siya. Pero antayin ko pa kung kailan na siya matatapos ang kanyang termino bilang chairman at doon ko siya papaulanan ng kaso. Okay? Marami pong ebidensya. Mr. Dada, ikaw ay kumakampi ka lang sa mga masamang tao eh. Kaya Dada kinakampihan mo lang si Erwin Tolpo po dito. Pasensya ka na sa aking comment sa iyo. Si Andrea Guico. Watching from Singapore. Okay, salamat po. Si Josefina Rufino, sana makapaghain ng pan-disqualification. Hinanda ko na po ang disqualification case laban kay Erwin Tolpo. Kaya lang, nag-email pa ako kanina sa Comelec, humingi ng lahat ng dokumento. Mga dokumento na aking hinihingi ay yung mga dokumento na sinumiti ni Attorney Moises Tolentino laban na kay Tolpo nang sumampa siya ng kaso ng disqualification bago siya nanumpa bilang party list congressman ng ACT-CIS. Ang kaso ni Attorney Moises Tolentino, itatakil natin mamaya, ay kumpleto po sa ebidensya. At ayon sa kanya, ang problema sa kanya ay binasura ng Comelec ang kaso niya sa katwiran lamang ng technical na out of time na daw. Ito mamaya, tirahin natin mamaya yan. So si George Vargas, si Marcolecta daw, si Jigger Yarte, tunay na people power sa liwanag sa dilim. Ngayon, Enero 18, patalsikin ang lahat. Okay, Julieta Ilagan, sabi ni Attorney Claire, hindi pa na-revoke yung citizenship. Ang na-revoke po, passport lang. Hindi yung citizenship. Iba yung citizenship. Pero kung totoo man sinasabi ni Erwin, na hindi na daw siya pina-renounce ng American Embassy kasi daw hindi naman siya kinukonsidera na US citizen. So tingnan natin. I will now discuss that later.
So effective na effective ang robust. Si John Ray Gargarita, isa rin sa tumatakbong pagkasenador to. Kagaya ko, binasura din ang kandidatura at tinawag kaming nuisance. John Ray Gargarita, yung nakakahiya na kandidato na senatorial candidate, yung nilagay nila final candidate. James Cabiga, sorry, no vote. Erwin Tolpo, Dr. Engineer Toto Kasing for Senator. Antonio Almonte, mahinang makaunawa ang ibang tao na nagsasabat na kontra sa sinasabi ni Dr. Engineer Kausing, samantalang malinaw na may katibayan na pagpapatotoo si Katunying na recorded interview. Dada, Sir Toto, pag mahirap po ba hindi nagagawin? Malamang gagawin, ganun po ang lang nangyayari sa ating bansa, dada. Kapag mahirap ka, malamang sa otso iniduro ka pupunta. So Brogel Pigbay, dapat ma-disqualify si Erwin Tulfo dahil nagsinungaling siya, 20 years siyang, 30 years po, hindi 20 years. 30 years siya na nahawak niya yung passport. 34 years kasi 1991 siya binigyan ng passport sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So kung 1991, kung kwentahin mo, nung 2001, 10 years. 2011, 20 years. 2021, 30 years. So may plus 4 pa, 2005, 2025 na ngayon. So 34 years niya na niloko ang Amerika at ang Pilipinas. So Domenico Marco Barbajar, mabuhay ka Katuto, God bless you. Sa Cora 35, libos por zero, bayad kasi yan si, ay wag naman siguro, baka nagtatanong lang si Dada, taga Isiminay ba yan? Okay. Si Bus Dada naman yun, taga Isiminay, baka iba naman si Dada. Si Gileta Ilagan, tama nakasuhan si Erwin. Dada, Mang Tuto, ha? Bakit mo naman ako nasabing kampi ako kay Tulfo? Pasensya na, sorry na lang. Hindi ka pala kakampi kay Tulfo. Support nga ako sa iyo. Salamat po, maraming salamat. Kiko Maan, Sakura 35, Music Lover, Tony Paglinawan, tapos George Vargas. Yes, grabe ang manlait kay Ma'am Lenny. Sakura 35, Jose Quintal, Santa Ines, sapat na ang info hinggil sa tunay na kulay ni Erwin. Sapat na, inamin na nga niya, di ba? Brogel PGBI, butuhan natin si Attorney Engineer Toto Kausing. Sana makahabol pang kandidatura ko kasi nagsasara na, magpa-imprinta na si Erwin Garcia. Yan ang pinakamasamang. Lahat ng pangalang Erwin, iwasan nyo na mga masamang tao. So, Dada Libos, anti-kibuloy po ako. Ay, very good. Sa Cora 35, Music Lover, sir, good afternoon. Pagaw Booker, madaling intindihin ang katotohanan kaysa kasinungalingan. JD Adaben, hi po, Dr. Engineer Toto kasi mabuhay bunyong party list. Tapos Jagger Yarte, wala ng pulubi sa Pinas. Yubita Caro Carlon, Music Lover, Kiko Maan, Seven Samurai, Bergie Berdol Jensen. No vote for Tulfo Dynasty, Sakura 35, Antonio Almonte, Panay Puchangko, so John Ray Gargarita. So ngayon, diretso tayo ha. Diretso tayo. So ngayon, klaro ko lang, dito sa interview ni Tonying, inamin ni Tulfo, Erwin Tulfo, na siya ang may hawak sa pasaporte na Erich Sylvester Tulfo. At inamin niya na pumunta siya noong June 27, sinuko niya ang kanyang US passport sa US Embassy. Kasama ang tinatawag na SSS ID. So anyway, naipalabas ko na noong nakaraang vlog yung pruweba na tinanggap ng US Embassy ang kanyang passport at yung ID, SSS ID. So inamin niya rin na sinabi niya daw ay hindi siya nag-renounce ng US citizenship. Kasi ang pagkaintindi niya ay sinabihan siya ng US consul officers or consular officers na wala kang ma-renounce kasi hindi ka naman Amerikano. Ang Amerikano dito ay fake, si Erich Sylvester Tulfo. So, ibig sabihin, maghanda ka na Mr. Tulfo ng mga kaso galing sa magpapadala ko information sa Amerika para kasuhan ka ng grand jury para ikulong ka sa Amerika. Ganun po ang gagawin ko, Mr. Tulfo. Para kahit manalo ka pa, pagka senador, ay mayroon ka ng kaso sa US government. At tandaan mo, dahil doon ka, ang mga bank accounts mo
ang lahat ng pera mo ay dumaan sa banking system ng Amerika. Kaya pwede yan i-freeze, i-hold ng US government ang lahat ng pera mo. So, sa pagkakalam ko, yung conservative estimate lang na binanggit ni Tulfo, 200 million na daw ang pera niya. Okay, kung 200 million, so be it. Pero totoo dyan, umabot pa ng billion yan. Kasi nagsumbong din po yung mga biktima ni Hector Pantuliana sa scam ng Horizon Player, sa scam na kunwari may junket, ay 20 billion ang kanilang hinakot mula sa mga taga-Baguio na biktima. At sinabi ng mga taga-Baguio na biktima na isa sa mga kakampi o kakotsaba ni Hector Pantuliana ay si Erwin Tulfo. Kaya nung nagsumbong sila kay Rapi Tulfo, nung binanggit na nila ito, na sinabi nila, nagmamayabang daw ang kalaban nila na hindi kami papansinin ng mga Tulfo kasi si Erwin Tulfo ay isa rin sa kapitalista dyan sa scam na yan, ng junket scam, casino junket scam. So, ang nangyari, yung pangako ni Rapi Tulfo na magkaroon ng Senate hearing ay palabas na lang isang hearing, wala na. Parang ginawa niya doon sa pagbibigay ng atensyon sa mga aligasyon na iniimbento lamang nila ni Melquiades Robles na general manager ng PCSO ang mga lotto winners na sa totoo ay walang nanalo. Okay? Diretso tayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga dokumento na gamit ni gamit ni Attorney Moises Tolentino na pinresenta laban kay Tingnan himay-mayin natin yung kaso na sinampa ni Attorney Moises Tolentino. Ito. Pero bago yan, basahin ko muna ito ha. Ito, mahalaga ito. Text ito ng taga-COMELEC. Hindi ko alam kung commissioner o hindi. Ang nag-text pinakita ni Anthony Taberna, yung nag-text sa kanya, taga-COMELEC. Tinext ito ng December 2, 2022. Nagtanong siya kung kumusta na yung kaso ni Erwin sa COMELEC, yung disqualification case na sinampa ni Attorney Moises Tolentino. So, tinext siya. Ito, pag-text ito, confidential ito kasi pag malaman kung sino ito nag-text, pwede siyang tanggalin sa pwesto kasi bawal po magbigay ng impormasyon patungkol sa mga kaso na dinideliberate pa na wala pang desisyon. Dito wala pang desisyon. Okay, December 2 ito. So sabi ng kausap ni Tonying Taberna ay tinanong siya muna, good morning po, bossing ko. Sagot niya, 2 drafts, boss, 2 desisyon ang ginawa. Yung isa pabor kay Erwin Tulfo, ang isa kontra kay Erwin Tulfo. Yung kontra kay Erwin Tulfo, ikakansela yung kandidatura niya. At ang isa naman ang pabor kay Erwin Tulfo ay ibasura ang kaso na sinampa ni Attorney Moises Tolentino. So ngayon, tinanong siya ni Anthony Taberna, saan ka doon, boss? Alin ang gusto mo? Alin ang type mo, bossing? Sumagot siya dito ng type niya, dapat canceled. Okay? Pero ang namayani, ang resulta, bumuto po lahat ng kasapi ng COMELEC. Yung 6 na commissioner, yung 5 commissioner at ang isang chairman. So ito po, pagpatuloy natin pakinggan dyan, ha? Ayan. Ito papakita ko sa inyo Yan, ipakita niya. Pero secret lang natin, ito. Ito po, anong petsa yan? Papakita ko, para ewan ko lang kung mababasa nyo. Good morning po, bossing. Ito po, follow up ko dun sa usapan namin dito sa taong ito, taga COMELEC. Taga-COMELEC. Tinatanong ko kung ano na update dun sa Rafi Tulfo case. Ano po ang Rafi Tulfo case? Yung si Senator Rafi Tulfo po, dahil meron din po siyang libel conviction with finality sa Supreme Court po. Nasa Supreme Court report annotated. Ngayon, nag-follow up ako December 2. Nakita niyo po ba yan, mga kababayan? Good morning po, bossing ko. Sabi ko sa text ko. Okay, sa message ko. Ngayon,
Sumagot na siya kasi alam niya ito yung pinapollow up ko. 2 drafts, boss, sabi niya. Yung isa, canceled ang candidacy at dismissal for loss of jurisdiction. Dapat SET na. Sa Tuesday, i-present sa division. Kaya nga, sabi ko, alin mas type mo, bossing? Canceled, dapat, boss. O, ganun. Gusto ko lang iklaro ito. Si Tunying Taberna kasi, may mga kontak sa loob ng Comelec. So, tinext niya kung kumusta na yung kaso na laban kay Erwin Tulfo. Yung kanyang confidential informant, nag-text sa kanya, mayroong 2 kopya ng desisyon na ginawa. Ang isa ginawa, pabor para kay Erwin, at ang isa ginawa, laban kay Erwin, kung kansilahin ang kanyang kandidatura. Nang ibig sabihin, ay pag deliberate pa, pag-usap pa yung Comelec ng mga opisyal, commissioner at chairman, kung alin sa dalawa ang pipilian. Ang ibig sabihin, dapat SET na, set na. Sa Tuesday daw, ang sa division, ang mga ebidensya. So, pagpakinggan natin ulit. Okay? Yun na. Yun. Yan Pagkatapos nun, nanalo si Erwin Tulfo. Pagkakataon na makuha po ang kopya ng memorandum nito pong... Ito. Basahin natin ngayon ang papel na sinampa ni Attorney Moises Tolentino laban kay Erwin Tulfo. Petitioner na si Attorney Moises Tolentino. And dito po, mga kababayan, ito medyo pagtiyagaan nyo, kung po ito Pagka kasi abogado tumira, medyo matindihan. Nakita nyo po ba? Madilim. Ayan ang title ng kaso, Attorney Moises S. Tolentino Jr. versus Erwin T. Tulfo, alias Erich Tulfo. So, SPA case number 23-001, open parenthesis, DCN, close parenthesis. Ang title ng dokumento ay Memorandum for Petitioner. Okay, patuloy tayo. Pagtiyagaan nyo na, babasahin ko na lang yung importanteng parte siguro. Ang tanong natin, ano ang batayan nito pong si Attorney Moises Tolentino para po, ito po yung letter C. Ano po yung grounds niya para sabihin dapat ma-disqualify si Erwin Tulfo sa pagka-congressman? 3 po yung grounds na kanyang binanggit, mga kababayan. Una, ito pong letter A. Respondents lack of requisite Philippine citizenship. Ang ibig sabihin, yung respondyente dito, si Erwin Tulfo, sabi ni Attorney Moises Tolentino, ay wala siyang citizenship na Pilipino siya. Kaya hindi siya pwedeng payagang umupo bilang kongresista ng party list na ACT-CIS. When he ran as party list candidate, hindi daw po qualified si Ginoong Erwin Tulfo na tumakbo sa pagka-kongresista sa party list elections po yung tinutukoy dahil hindi siya Pilipino. Sa madaling salita, yun po ang ibig niya sabihin doon. Number 1, hindi siya Pilipino. Okay, klaro Ang isang argumento ni Attorney Moises Tolentino na huwag paupuin si Erwin Tulfo bilang ACT-CIS congressman ay hindi Pilipino si Erwin Tulfo. Dahil nga sa nakuha nilang dokumento galing sa Commission on Appointments na kung saan nagsubmit din si Erwin Tulfo ng dokumento na may nakatanggap siya ng sulat na may petsa na October 11, 2022 na kung saan ay sinulatan siya ng consular officers ng US Embassy sa Manila na nirevoke ang passport na Erich Sylvester Tulfo. Okay? So, iyan po ay nag-jibe doon sa argumento ni Attorney Moises Tolentino na ang puntos niya
noong May 9, 2022, ay Amerikano pa, hindi pa nakansila yun. Amerikano pa si Tulfo. So, yan pong argumento ni Attorney Moises Tolentino. Ipagpatuloy natin ang panibagong argumento. 3 argumento kasi ang ginawa niya. Okay, tingnan natin pangalawang argumento. Letter B. Respondent's conviction of the crime of libel, crime involving moral turpitude. Si Ginoong Erwin Tulfo daw po ay hinatulan ng krimen na libelo, isang krimen na sangkot ang tinatawag na moral turpitude. Marami na po tayong pagtalakay tungkol po sa bagay na yan nung nakaraan. Pangatlo, Tika mo na, magbanggit ako tungkol sa libel. Nasintensyan siya ng 4 na libel case. Ang lahat ng 4 na libel case ay sinampa po ni Attorney Carlos Ding So. At ang mga kasong yan ay patungkol sa kanyang panlalait, tinawag niya extortionist, tinawag niya corrupt the customs officer. Ito si Attorney Carlos Ding So na anak ng Pangasinan. Taga Pangasinan, sinira niya ang pangalan. So, ngayon, lumalabas po na wala siyang ebidensya na ayon mga kwento niya ay puro fake news na pinagbasihan niya para tawagin niya si Attorney Carlos Ding So na kawatan o tawagin na extortionist o tawagin na corrupt. Yan po ang nangyari diyan sa kanya. So nevertheless, hindi natin maitatanggi na si Tulfo pala ay meron siyang reputasyon na mahilig gumamit ng mga hindi totoong mga kwento. Mahilig magmarites. Ang ginamit sa kanyang opinion bilang journalist dyan sa, ang alam ko, yung journalist yan ito sa Rimati. Sa Rimati niya sinulat. Kaya convicted din si Philip Arisa Pichay. Convicted din ang mga kaibigan ko. Kasama din mga kaibigan ko na kinonvict. Hindi ko lang bagitin siguro pangalan. So ngayon, dahil dyan, dapat lamang ay hindi na siya paupuin kasi sinungaling din siya. Okay, mamaya takalakayin ko yung kaso ko, kaso ni Kibuloy, kaso ni Erwin Tulfo, kaso ni Erisi. Tingnan natin mamaya pagtapos ito. Implied withdrawal as party list nominee resulting from his acceptance of position. Okay, pangatlong argumento naman ni Attorney Moises Tolentino, nagsampa siya ng kandidatura bilang number 4 nominee ng ACT-CIS para sa May 9, 2022 election. Pagkatapos, noong June, nang mag-July ata, ay tinanggap niya yung pagtatalaga sa kanya ni BBM na bilang sekretaryo ng DSWD. So ang position ko dyan, nung tinanggap niya yun, ibig sabihin, inabandonan niya na yung pagiging nominee niya. Kasi hindi ka po pwede na maging elected official at the same time ay appointed official. So, ngayon kung gano'n ang mangyayari, dapat hindi na siya i-considera na nominee. Nag-resign na siya nung tinanggap niyang DSWD na appointment na binigay sa kanya ni BBM. Diba? Gano'n na kasi kasimple eh. So, tine-check ko. Ito. Tak. Okay. Nako, pangit talaga itong check ng Google ah. So anyway, naasar ako nitong panang style ng Google. Basta, kaya ang gusto ko lang mangyari dito, nung tinanggap niya na ang appointment ni Bongbong Marcos sa kanya bilang DSWD, kahit tawagin natin ad interim appointment yon, ay ibig sabihin na ad interim, mga temporary, pero may full power siya. He is considered as being appointed. So kaya, ang argumento ni Attorney Tolentino
ay dapat hindi na siya pwedeng umupo. Dapat number 5 na nominee nung nag-resign si Jeffrey Soriano bilang number 3 nominee at nag-resign siya sa House of Representatives. Kung tanongin ka, pinaresign lang yun. Sabi nga ni Attorney Claire Caso, pinaresign lang yun. So, proceed tayo. So ito, at least ito yung dokumento ha. Dokumento number 1. Itong memorandum ni Moises Tolentino. As DSWD Secretary, mistulang pag-atras. Umatras na daw po bilang party list nominee, implied, kaya po implied ang binanggit, nung tinanggap niya ang posisyon bilang DSWD Secretary. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ngayon, talakayin po natin, ano ba ang ebidensya? Ano ba ang ebidensya nito pong si attorney? Dali lang po Ano ba ang ebidensya nitong si attorney? Para sabihin niya na hindi Pilipino. Ito pong si Erwin Tulfo. Mga magulang. Ay, pause ko lang. Ano bang ebidensya ni Attorney Tolentino na hindi Pilipino si Tulfo? Mga mahal na taga-subaybay. Mahaba po ito, subalit alam niyo, sumagot din po si Erwin Tulfo through his lawyers. Ang sabi po nung abogado ni Erwin Tulfo, nasa kanya ang lahat ng mga kwalifikasyon para maging congressman. Iginigiit po ng kampo ni Secretary Erwin Tulfo na meron siyang birth certificate na nagpapatunay daw po na si Erwin Tulfo ay natural born citizen. Pero sinabi po ni Attorney Moises Tolentino na sa mahabang panahon, si Erwin Tulfo ay binitawan, nawala ang kanyang pagkamamamayang Pilipino, kaya hindi po siya pasado para maging kinatawan ng Party List Act CIS. Ano po yung katunayan? Ano po yung katunayan na si Erwin Tulfo ay binitawan ang kanyang pagkamamamayang Pilipino? Ang sabi po nitong si Attorney Moises Tolentino, si Erwin Tulfo daw po ay may tangan-tangan na US passport. Siya po ay ang kanyang passport na hawak-hawak nung siya po ay tumakbo bilang party list representative noong October 1, 2021. Naalala niyo po yung filing ng Certificate of Candidacy noong October 2021. Noon daw po naghain ng Certificate of Candidacy at inilagay bilang nominee ito pong si Erwin Tulfo ng party list na ACT-CIS. Ang tangan-tangan niyang pasaporte ay US passport. Ano po ang pruweba nito pong si Attorney Moises Tolentino? Sandali lang po at pakinggan po ninyo, mga kababayan. Ito po Dali lang, papatayin ko muna to Dali. Alam po ba ninyo na ang ginamit po ni Attorney Tolentino na pruweba para patunayan na si Erwin Tulfo ay hindi Pilipino, kundi isang Amerikano nung siya po ay tumakbo bilang nominee ng ACT-CIS, ebidensya na ipinresenta po ni Erwin Tulfo sa Commission on Appointments. Ano po yun?
Nakamute pala ako. Anyway, ulitin ko lang. Nakamute pala ako. Ulitin ko lang. So ito, ulitin ko lang, ang sinabi ni Tonyeng ay ang ginamit ni Attorney Moises Tolentino na ebidensya laban kay Erwin Tulfo ay mismo yung sulat ng US Embassy kay Erwin Tulfo na sinumiti naman ni Erwin Tulfo sa Commission on Appointments para suportahan ang kanyang pagtatalaga bilang DSWD Secretary. Ibig sabihin, walang kawala si Erwin Tulfo. Inamin niya mismong dokumento na nakikita natin ay mismo pala ay totoong dokumento yun. Na kung saan may petsa yan na October 11 at at nakasulat diyan October 11, 2022 at sinabi diyan na siya at si Erich Sylvester Tulfo ay isang tao at pinansilanan nila dahil napatunayan nila na fraudulent application ang kanyang pag-apply. So yan, so natandaan nyo na. So yan po ang ating nakikita dyan, ang klarong-klaro. Pagpatuloy natin. Pakinggan po nyo. Basahin po natin, mga kababayan, ang mga ebidensya na isinumiti po sa COMELEC. Ito po yung, sana po ay nasusubaybayan nyo. Medyo technical po ang ating tinatalakay ngayon, mga kababayan. Hindi po siya madali, no? Hindi madaling intindihin. Ito po yung exhibits for the petitioner. Ito po yun. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung ebidensya na tinutukoy natin. Ang isa pong ebidensya ay liham ng US Embassy. Ito po, Embassy of the United States of America, Manila, Philippines, October 11, 2022. Ito po, mga kababayan, ay ebidensya, public document po ito that was presented doon po sa COMELEC hearing. Ine-emphasize pa. Yan po yung dokumentong yan ang pinakita ko nung sa mga nakaraang live ko. Yan dokumento na may petsa October 11, 2022 kung saan ay nirevoke ng US Embassy ang pasaporte na nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. At ang passport na yan po ang ginagamit for 34 years, 31 years, sabihin na 31 years ni Erwin Tulfo o 30 years kasi 2021 niya at 2022 na sinuko. Okay? So, bago ang lahat, nais ko lang din batiin si Juliana Critchfield. Juliana Critchfield, sinusuot ko ngayon ang sombrero na bigay mo sa akin. Sabi niya, at last nakaabot ako sa live niyo. Salamat po sa truth revelations ng mga korap na politiko. Sana matutunan at magkaroon ng aral ang mga botante. Wakasan na ang pag-aalipin para sa mga trapo sa taong bayan. O diretso tayo. Okay. Po natin. At ito pong papeles na ito ay ginamit din po ni Secretary Erwin Tulfo noong siya ay humarap sa Commission on Appointments. And dito po yung letter. Ito po isang liham mula po sa Embahada ng Amerika sa Maynila. May petsang October 11, 2022 sa isa pong tumutugon sa pangalang Erich Sylvester Tulfo. Ano po? Erich Sylvester Tulfo. At meron po silang, alisin na natin address doon, lampasan na natin. Dear Erich Sylvester Tulfo, the Department of State has revoked US passport number, binanggit po yung passport number, issued to you in the name of Erich Sylvester Tulfo. Kailan? On August 6, 2021. So, mukhang ang malapit, ano? Kasi nag-file ng papeles para maging fourth nominee ng ACT-CIS si Secretary Erwin Tulfo noong October 1, 2021. Ngayon, dito po sa sulat na ito ng US Embassy ay binanggit na yung pasaporte na nire-revoke nila ay may petsang in-issue po kay
Erich Sylvester Tulfo. Pansinin po niyo yung pangalan, ha? Erich Sylvester Tulfo. Kailan? Noong August 6, 2021. September, October. Mga 2 buwan bago po yung pong filing ng parang certificate of candidacy. Ano pa daw po yung nire-revoke? Along with any other valid US passports issued to you. Tapos binanggit po yung batayan. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So, doon pa lang po sa punto na yun, mga kababayan, ang sinasabi po ni Attorney Moises Tolentino, ang nagpipetisyon laban po kay Secretary Erwin Tulfo, ay lumilitaw na nung nag-file po siya ng COC, ang hawak po niyang pasaporte ay hindi po Philippine passport, kundi, ano po, sabi niya, US passport. Kaya lang, nirevoke po ito ng US government. Sulat po na ito noong October 11, and dito po October 11, 2022. Ano daw po ba ang batayan? Bakit nirevoke ang US passport na ito? Ito daw po nakabatay sa batas sa Amerika, which provides that a US passport may be revoked, na ang isang US passport daw po ay maaaring kansilahin, ipawalang bisa, when it has been determined, pag napagtanto, that the passport, na ang pasaporte was obtained illegally. So yan stop natin si Kwan dyan. Pahaba-haba, mahirap namang intindi sa kanyang ipaliwanag, hindi kasi siya abogado, kaya mahirapan siyang papaliwanag. Isa lang pong ibig sabihin dyan. Itong sulat, ito mapirma ni Michael Leach, no? Ang ibig lang sabihin po niyan ay kinansila ng US State Department ang kanyang pasaporte na binigay sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So ngayon, pumunta siya noong June 27 doon sa US Embassy at para voluntaryo na June 27, 2022 yan voluntaryo na mag-renounce ng American citizenship. At very obvious naman na pumunta siya doon dahil tinalaga na siya, inappoint na siya ni BBM na DSWD at kailangan siya ikumpirma na DSWD officer sa pamamagitan ng pagboto pabor sa kanya ng Commission on Appointments. So para mapatunayan niya, kasi siyempre maraming mga alam naman kasi ng karamihan, marami nakakaalam na siya ay nilbihan bilang isang sundalo, US Army soldier siya since 1988 hanggat sa 1994 kung hindi ko nagkakamali, kasi isa rin siya sa inassign para lumusob sa Iraq War. Kaya Iraq War veteran yan si Erwin Tulfo at maswerte siya, buhay siya. Kung natamaan sana siya ng bala noon, wala na sana tayong problema ngayon. Pero hindi ko naman iniisip na mamatay ka, kundi mapaparusahan ka, kailangan mabuhay ka para malasahan mo yung tamis o hapdi ng rehas. Kaya hindi lang himas ng rehas ang dapat dadaanan mo, Mr. Tulfo. You deceptively committed crime, the crime of fraudulent passport application before the United States government. Para dyan, susulat po ako sa United States State Department at saka Department of Justice ng US at ibibigay ko lahat ng ebidensya para po kayo makasuhan ng criminal case sa United States government. At sabihin ko na ang complete documents niyan ay nasa hawak ng US Embassy sa Manila. At because of that, anybody who committed the crime must be punished. Walang exception dapat yan. Tapos dito, dahil niloko mong Amerika at nakaya mong lokohin ng Amerika sa loob ng 31 years, how much more for the Philippine government na walang kulang-kulang ang pera, maraming mga mahirap yung binibigyan ng ayuda, yung iba ay inaalipusta.
Kagaya sa Quezon Province, hindi lang alam ito ni Atty. Danilo Pelayo na kung dumadaan siya sa Quezon Province, papunta sa Camarines, ay laging na pinakamasamang kalsada madadanasan mo sa Quezon Province. At yan ay mga kalsada ni Congressman J.J. Suarez. May reklamo na pinarating sa akin, Mr. J.J. Suarez, na yung mga tao mo kumukuha hanggang 4 na beses sa akap. At yung pagkukuha pa, yung iba kumukuha ay binibigay, pinapapirma 5,000, pero pinapabalik ang 3,500. Ang binigay 1,500 lang. Yan ba ang gusto nyong akap? Bakit itinatao nyo sa eleksyon? Wala nang ibang ibig sabihin ito. Yan ay plain and simple vote buying. Mas masama pa ang ginagawa nyo kaysa kay Cynthia Villar. Si Cynthia Villar, kung mamili ng boto, inaalok ang lupa ng iba. Sabi niya, bigay doon ng Villar ang mga lupa na gagamitin para patayuan ng train station, ng LRT extension hanggang Cavite. Pero hindi naman pala siya may-ari. Ang mga may-ari ay mga pamilya sa Bio. Ikaw naman, kayo lahat ng congressman, kasama na si Camille Villar dyan, ay gumagamit kayo ng pera ng bayan para ipamili ng boto sa pamagitan kunwari legal na pamimigay ng ayuda. Wala namang ibig sabihin yan. Pamimili lamang ng boto. Tandaan ninyo, titistingan ko kayo. Kahit nakakampi nyo si Erwin Garcia, kasi dyan lamang sa Comelec pwede isampay yan. Titistingan ko kayo lahat. Lahat kayo madokumentahan ko na mahuli ko na nandoon sa mga gymnasium, mga tarpaulin nandoon na habang nagbibigay ng AX, nagbibigay ng kakap, kakasuhan ko kayo ng vote buying. Ngayon, sinabi ni Erwin Tulfo na masakit daw katotohanan, ang mga election offenses ay magagamit lamang sa tuwing campaign period. Ang campaign period, unfortunately, magsimula pa sa mga February pa. Although ang election period magsimula January 12. So, nevertheless, nang binasa ko ang batas na Omnibus Election Code, sabi ni Atty. Pelayo sa akin, wala naman nakalagay na petsa na kung kailan pwede maging effective ang vote buying. Therefore, ibig sabihin kahit 2 elections before, pwede ka nang mamili ng boto ngayon. Di ba? Technically, namili ka ng boto kasi what is important is mapatunayan ko na ang inyong motibo ay yung eleksyon. Tapos na, vote buying na po yan. Vote buying nang ginagawa nyo sa akap-akap ninyo. Kaya kasama dyan si Erwin Tulfo na siyang kasama ni Speaker lagi sa pamimigay ng akap. Nandun siya sa Cavite. Nagsalita pa siya. Kasama niya si Camille Villar. Tapos sasalita pa si Speaker Romualdez. Eng. Kasama rin doon si Bong Revilla. Ang sabi ni Mayor Magalong, nabisto niya ang inyong sindikato. Pera ng gobyerno, ginagamit nyo sa sindikato na 777. Ano ba yung 777? 777. Ang ibig po sabihin, 7 million, basta sumama ka kay Speaker, 7 million ibigay sa iyo galing sa akap. 7 million ibibigay sa iyo galing AX. 7 million ibibigay sa iyo galing tupad. Nung araw ngayon, wala nang tupad, maip na, ganun ang pangyayari. So, 777 pa rin? Bakit kayo mahilig sa 777? Kasi ba, ang tatay ni Bongbong Marcos ay mahilig sa 77? Pinroklaman niya yung Marcelo, September 21. September 21, 1972. 21 divided by 3 equals 7. So 777. Ay, nako. So mangyari, times 21. So 21 million ang nakukuha ninyo. Every time. Kung 4 na beses ka sumama kay Speaker, 21 million times 4. That is 84 million na tumataginting. At si Speaker naman, kaya bang ibigay? Sagot, kaya po. Kayang-kaya. Kasi naglaan siya ng confidential fund para sa Office of the Speaker. Sa ngayon na 2025, ang kanyang confidential fund ay umabot po ng 38 billion pesos lamang. Ladies and gentlemen, ang kalahati niyan, iyan ang inaprubahan sa plenaryo ng
House of Representatives at plenaryo ng Senado. Ibig sabihin, hanggang doon lamang inaprubahan. Pero na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na kung saan ang representante ng House of Representatives at representante ng Senado ay nagkita, tinapos ng technical working group na maliit na tao at sila naglagay-lagay at dinoble ang iyong confidential fund, Mr. Speaker Romualdez. Mr. Speaker, I am speaking for this for personal and collective privilege that to tell the people that the Speaker of the Republic of the Philippines is so corrupt. Nako. Ikaw ang tirador ni BBM. Hindi hiningi ni BBM ang akap sa kanyang paghingi ng budget sa 2025. Ang ginawa mo, minajik mo, siningit mo. Binasura ni Amy kasi gusto ni Amy tabunan, gawa niya ng make-up o di kaya deodorant ang kanyang kapatid na hindi masama ang tingin ng mga tao. Pagkatapos, di na ipasok din doon sa siningit, sa Bicameral Conference Committee. At nagreklamo pa si Amy na hindi daw siya nakaboto. Well, pwede naman sabihin, kunyari lang yun eh. So what is important is, the truth of the matter is, naboto, na-ratify, na-aprobahan ang budget na ginawa sa Bicameral Conference Committee. At nasama dyan ang 26 billion na akap. At yung AX, imbis na 41 billion, ginawang 45 billion. Ang MAIP, ginawang 45 billion pesos din. At tinanggalan ninyo ng budget na 50 billion ang 4-piece na kung saan ay lahat ng klaseng ayuda, iyan ang pinakamatibay, pinakamaayos at pinakareputado na maayos sa pagpili kung sino dapat bigyan na poorest of the poor. Tinanggalan niyo 50 billion. Ang masama pa kay Bongbong Marcos, imbis na i-veto niya, anong ibig sabihin ng veto? Disapprove. May power siya to disapprove the budget. Alam mo, saan ka makakita? The first time in history ako nakakakita ng presidente na nagveto ng mga budget na nasaan program appropriation. Hindi ko alam kung ako bobo o si BBM ang bobo. Sigurado ako may blessing ito ni Chief Justice dati na si Lucas Bersamin. Bakit mo i-veto ang mga budget na wala namang pundo? Ang binibito, yung mga budget na may pundo. Ito'y pagpakitang tao. At sa lahat of all the items that you can find there, binito mo pa ang 4-piece. Binito mo pa yung 1,000 monthly na pension para sa senior citizens. Kaya kayo mga senior citizens, mamamatay na kayo na maaga. Wala kayong matatanggap na 1,000 a month na pension. Marami pa. Anong klaseng gobyerno ito? Yan ang gobyerno na nire-representa ni Erwin Tulfo. Lahat ng kasinungalingan ay makapal na mukha na nila na tinatayuan. Nakakahiya kayo? Saan kayo bumili ng kapal na mukha? Ay. Ngayon, ito, very straight i-wrap up ko na lang. Ang kaso ni Erwin Tulfo ay inamin niya na gumamit siya ng US passport for 31 years. Ang US passport na ginamit niya po ay nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. At inamin niya rin na ang totoong pangalan niya ay hindi Erich Sylvester Tulfo, kundi Erwin Tesiba Tulfo. So ang tanong ngayon, pwede ba siya ma-disqualify na ikokonsidera na US citizen dahil ang pangalan ay hindi naman pangalan niya ang may hawak ng passport, pero siya yung actual na nagbibenepisyo sa passport na yan? Yan lamang ang tanong. Napaka-importanting tanong. Ang sagot ko dyan, of course, dapat i-disqualify siya. Ang unang sagot ko dyan, ang binulong sa akin ni Atty. Danilo Pelayo, what cannot be done directly can never be done indirectly either. So indirect, yung sa pangalan ng ibang tao. That is indirect. So, ibig sabihin, you are still considered substantially, not proof beyond reasonable doubt, but substantially only, because that is an administrative case. So, substantially only,
ikaw ay US citizen. Kaya, sa totoo lang, kaming mga mahaba, malalim, maraming pinag-aralan, kagaya kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire Castro, si Atty. Rene Bueno, si Atty. Pilayo, ako rin, dating attorney. Masakit, insulto sa propesyon ng mga abogado, sa propesyon ng mga doktor, sa propesyon ng mga engineer, na tatanggapin na lamang na magiging senador ang isang tao na wala nga tayong pruweba kung gumraduate ka ba ito o hindi. Naging media ka lang, napasigaw-sigaw. Akala mo, sikat ka na. Akala mo, exempted ka na sa mga batas. Pero mo, niloko mo, dalawang pamahalaan, dalawang gobyerno, gobyerno ng Amerika at saka gobyerno ng Pilipinas. Matindi ka, Erwin. Sobra-sobra ka. So, ang tanong ngayon, ulitin ko lang tanong, sa isasampa kong kaso, nagsumulat muna ako sa COMELEC, humingi ako ng dokumento. I hope so, ng COMELEC, sasagutin kagad ako. At ako naman, nanghingi naman sa inyo ng tulong, 10,500 po ang filing fee sa COMELEC sa pagsampa ng disqualification. At isa pa, siyempre may dagdag na gastos yan, may mga pa-Xerox pa. Kailangan ko siyempre mga maraming kopya. So, all in all, kasya na yung 20,000. Kaya, ilalagay ko rito yung aking mga number. Or EBDO or PNB. Ayan. Tulungan niyo ako para sa bayan itong galaw na ito. Gamitin ko lang ang utak dito. Sa inyo naman ang tulong sa pagpera sa pagpapail ng kaso nito. At mind you, tulungan mo rin ako sa hiwalay na kaso na aking sasampa. Magsasampa po ako sa Supreme Court na hingiin ko na ang random manual audit sa mga butuhan natin ay dapat hindi na COMELEC ang mamimili kung aling presinto ang dapat i-recount. Dapat mga official candidates, mga political parties ang mamimili kung anong presinto ang i-recount para ibangga o i-kumpara sa resulta ng electronic counting. At yan po, dapat may isampa ko na maaga para naman ay mas makakuha tayo ng mas magandang laban para sa eleksyon kahit hindi man natin magawang manual, at least may counter-checking na kagad. At ang pagpili ng presinto ay hindi sa pamamagitan ng computer raffle. Bakit? Ang computer po kasi namamaniobra yan. Kaya ang gagawin natin, ang isa-suggest namin, ilagay sa dingding, sa Manila paper, isulat lahat ng presinto at tawagin bawat partido, representatives ng Lakas Inyo City, akyat, representative ng PDP Laban, akyat. So doon mismo sa kartulina, mamili sila kung alin ang presinto na ipabuksan pa recount. Ganun ang gagawin natin para walang intervention ng computer. Kasi sa ngayon, I don't believe totally and absolutely in digitalizing everything to avoid corruption. But in the case of election, for you to avoid corruption, you must avoid digitalizing or you must avoid computerization. Ganun lamang po ang ibig kong sabihin dito. Kung binasura ng Supreme Court ng Germany ang automated election, bakit hindi natin ibasura dito? Ang katwiran ng German Supreme Court ay simple lang. Kung ang sistema ay hindi kayang basahin ng ordinaryong tao, that removes transparency that is indispensable in every election. Kita mo sa Germany, indispensable din transparency sa kanila. With more reason, indispensable din sa Philippines. Ang problema sa COMELEC natin, saka may ibang official, gusto lang kumita talaga sa mga bribery na binibigay. So kung naniwala po ako sa ebidensya pinakita ni Dan Marcoleta na mayroong account number na nakadeposit na tig $100 sa pangalan ni George Erwin Garcia. George Erwin Mojica Garcia, nakalagay pang address niya. Kaya naniwala ako na totoo na ikaw ay tumanggap ng pera mula sa Miro para ipapanalo ang Miro sa bidding. Kaya yan ang dahilan ng aking pagsisiwalat ang iyong ginagagalit mo laban sa akin. Kaya dahil sa galit mo sa akin ay gumawa ka ng imbento ka ng mga dahilan para ako'y tanggalin na official candidate ng pagkasenador.
At anong ginamit mong dahilan? Yung pagka-disbar? Sabi ni Attorney Claire Castro, disbar, Ben, yan lang dahilan. Hindi po dahilan yan. Yung nga si Kibuloy, kinasuhan dami-dami. Ibig sabihin, may reputasyon pwede mong gamitin as an evidence to declare him as a nuisance candidate. Hindi mo gagamitin for disqualification, but you can use that to prove that Kibuloy is a nuisance candidate. Bakit nuisance? I-repin niya lang yung ang eleksyon. Kung nirape niya mga babae, mga minors, re-repin niya rin yung pagkasenador. Ganon din kay Edgar Erisi, dahil lamang sa nagsampa siya ng mga kaso sa Supreme Court at sinumbong niya si Erwin Tulfo na tumanggap ng pera mula sa Miro, ay dinisqualify din nila yung kawawang mama. Biro mo, ilang terms na yan naging congressman, tapos i-deklara mo ngayon na disqualified. Anong klaseng mentalidad sa meron kayo? Tapos si Erwin Tulfo, meron na kayong ebidensya na hawak, na may passport na kayo na ebidensya na hawak, na meron na kayong sulat ng US Embassy na hawak, pero bakit hindi kayo nagsampa ng nuisance laban kay Erwin Tulfo? Let God be the judge. Sabi nga the heavens may cry, but let justice be done. Not for me, not for Erisi, not for everybody else, not for Wilson Carretero Amad na tumatakbong senador ngayon, not for John Ray Gagarita na tinanggalan ng karapatan ding tumakbo, not for Norman Cordero Marquez na tinanggap din ang kandidatura sa ngayon ng pagkasenador, but for the Filipino. I recall the famous saying of Ninoy Aquino when he said, the Filipino is worth dying for. Magandang hapon po sa lahat.